ng church. Ibig sabihin, hindi may iwasan na bagamat may mga pangit na pangyayari at hindi maayos sa ngayon sa ating mga paningin, ina-assure nito na itong ating misyon bilang isang iglesia ay magtatagumpay o tagumpay na dahil sa kamatayan ni Kristo. So, konting review muna tayo nung ating nakaraang preaching. Doon sa preaching natin sa John chapter 14, verse 1 to 11, na pag-aralan natin at naihayag sa atin ng Panginoon yung ating siguradong magandang future. Alam natin na yung mundo ay wala nitong assurance sa kanilang magandang future. Dahil yung mundo, ang kanilang tinitignan ay yung mga physical na ebidensya para sa kanilang future. Makikita natin sa mundo, pagka maganda yung kumpanya, maganda yung pasahod ng kumpanya, yun yung kanilang iti-take dahil tingin nila, yun ay established ng kumpanya at yun ang makakatulong sa kanila na magbigay ng bright future. Ngunit dito sa ating passage doon sa John chapter 14 verse 1 to 11, pinakita ng Panginoon na hindi iyon yung mag-a-assure ng future ng isang tao. Ang mag-a-assure ng future ng isang tao ay yung kasiguraduhan na meron siyang kaligtasan eternal, pagkat yung mga pisikal na bagay at material na bagay temporal lamang. Yan ay dumadating sa pagkawasak, sa pagkaguho, at gayon din sa paglaho. At yun ay dala ng paglaon ng panahon. At pinakita dito ni Kristo na ang isang Kristiyano, ang isang naniniwala kay Kristo ay may higit na magandang future kesa sa mga CEO ng magagandang kumpanya. Ipinakita doon ni Kristo na mas bright yung future ng isang Kristiyano kaysa sa mga makapangyarihan sa mundo. Kung ikaw ay merong pananampalataya kay Kristo, na ikaw ay pinagkamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, at siya ay muling nabuhay, nananampalataya ka doon, ikaw ay may buhay na walang hanggan at siguradong kaligtasan. Iyon yung mensahe natin nung nakaraang linggo. Ngunit yung pagtitiwala doon sa good future or great future na ipinapangako ng Panginoon ay merong interval mula doon sa pagbibigay ni Kristo nitong pangako na ito at doon sa present life na mangyayari sa kanila sa pag-aantay doon sa good future na yun. Yun yung tinatawag nating present life ng isang Kristiyano. Kagaya nung ating natagpuan, nung ipinreach sa atin yung gospel, pinanghawakan na natin yung pangako ni Kristo ng kanyang muling pagbabalik. Nung tayo ay nanampalataya doon at doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, meron na kagad tayong tinatawag na present life. At yung present life na iyon ay yung pag-aantay doon sa pangako ni Kristo. At alam natin dito sa present life na ito, maraming nangyayari. At dito sa pangyayaring mga ito, maaari itong magdulot ng pagkawala ng pagtitiwala, minsan pagbagal ng iyong paglago dahil sa mga various circumstances ng buhay na pwedeng makaapekto doon sa ating pananampalataya sa muling pagbalik ni Kristo. At yan ang ipinapakita ng ating passage ngayong umaga. Hindi lamang ibinigay ni Kristo yung pangako ng muling pagbabalik niya, ngunit ipinakita niya o inilahad niya sa kanyang mga disciple na meron silang buhay. Yung magiging present life nila, pagbalik ni Kristo dun sa Ama, ay magiging matagumpay pa rin. At ito ay nagsisignify ng kanyang pagpe-preserve sa kanila hanggang doon sa pagbabalik niya, na sila ay patuloy na nananampalataya, nagmamahal sa pangako ng Diyos at nakayakap doon sa dakilang glory ni Kristo na ibinigay sa kanila. At yan yung ating babasahin ngayong umaga, dyan sa John chapter 14, verse 12 to 14. Ang sabi ng ating passage ngayong umaga, "Truly, truly, I say to you, whoever believes in me
will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Ano yung meron tayo dito sa ating passage ngayong umaga? Ang binigay ng Panginoon dito ay yung hindi may iwasan na buhay na magkakaroon yung kanyang mga disciple. Nung sila ay naniwala na o nung sila ay nakita nila at pinanghawakan nila yung pangako ni Kristo na siya ay babalik sa kanyang Ama, sinabi ni Kristo yung bagay na ito sa kanila upang sa kanilang pamumuhay, sabi sa John 17, hindi niya tinanggal yung kanyang mga disipulo sa world, but inilagay niya sa world para maging liwanag. Merong paglaban yung kadiliman o si Satanas at kasalanan sa mga anak ng liwanag, anak ng Diyos. Patuloy silang guguluhin ito at patuloy din yung mga entities na nabubuhay sa mundo, katulad ng mga material na bagay na maaaring tumangay ng kanilang kaisipan at ng kanilang puso, at gayon din yung mga sirkumstansya sa buhay na maaaring magdapa sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, maglagay sa kanila sa pinakamadalim na sitwasyon ng kanilang buhay na parang wala nang liwanag ang Panginoon. Kaya naman sinabi ni Kristo dito sa kanila, yung kanilang magiging buhay. Anong sinasabi ni Kristo dito? Sila ay magiging matagumpay sa kanilang buhay. At makikita natin yan na sinasabi ni Kristo na hindi may iwasan na maging matagumpay ang kanilang buhay dahil ginamit ni Kristo dito yung paulit-ulit na expression na word na will. At alam naman natin sa dictionary, yung word na will is expressing inevitable events. Ibig sabihin, dito sa verse 12 hanggang sa 31, ito yung mga inevitable events sa buhay ng kanyang mga disciple. Hindi pwedeng hindi mangyari. Hindi pwedeng maiwasan. Ito talaga yung mangyayari sa kanila. At hindi lamang dun sa kanyang mga disciple, maging doon sa mga mananampalataya, maging doon sa aabutin ng gospel at siyang maniniwala at panghahawakan at yayakapin ng mensahe na ito sa kanilang sarili. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanila dito, inire-reveal niya yung mga mangyayari talaga sa kanilang buhay pagka siya ay bumalik na doon sa kanilang sa kanyang Ama. Yung ditong passage natin ngayong umaga doon sa verse 12 to 14, ipinapakita dito ng Panginoon na yung inevitable participation ng mga disciple sa works of salvation. Hindi pwedeng hindi maging parte ng works of salvation ang isang nananampalataya kay Kristo. Makikita natin yan sa verse 12. Whoever believes in me will also do the works that I do. Lahat ng nananampalataya kay Kristo ay magiging kabilang doon sa gumagawa para sa kaligtasan. Dahil sinabi ng Panginoon dito, He will do the works kagaya ng aking mga ginawa. Ano yung sinasabi ng Panginoon na works dito? Ito yung revelation ng Diyos. Ang works ni Kristo ay revelation patungkol sa Diyos, revelation ng patungkol sa kaligtasan na ipinapangako ng Diyos. At iyon ay connected pa rin dun sa emphatic saying na I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, sinasabi ni Kristo na ang aking gawa ay may kinalaman sa pagre-reveal ng aking Ama. Ang aking gawa ay may kinalaman doon sa kaligtasan, ay galing din kay Kristo. Ito din ay galing sa Kanya dahil sabi niya dyan sa verse 13 to 14, whatever you ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos
na Ama ni Kristo at si Kristo ang nagsusupply ng ating mga pangangailangan para sa preaching ng gospel. Kaya nagiging victorious, magiging victorious dito sa kanyang mga disciple, yung kanilang magiging ministeryo dahil sinusupply ng Ama at ni Kristo yung kanilang misyon at gayon din para sa kapurihan ni Kristo o kapurihan ng pangalan ng Ama. Meaning, si Jesus Christ at ang kanyang Ama ang nagsusupply ng ating mga pangangailangan. Kung si Kristo at ang kanyang Ama ang nagsusupply ng ating pangangailangan, ibig sabihin, it is God working on us. Hindi tayo mismo. Ngunit ang Diyos mismo ang gumagawa sa atin. At para mas diinan yung punto na yan, na hindi tayo yung mismong gumagawa, kundi ang Diyos sa ating buhay, makikita natin dyan yung pagkakasabi ni Kristo patungkol doon sa great outcome ng kanilang ministeryo and doon sa sinasabi ng Panginoon na dahil magiging matagumpay ang inyong ministeryo dahil ako ay babalik sa Father sa verse 12. At unavoidable dito pag binanggit yung pagbabalik ni Kristo sa kanyang Ama, hindi natin pwedeng hindi masagi yung katotohanan na ang kanyang daan sa pagbalik sa kanyang Ama ay dahil sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Meaning, doon sa death at resurrection ni Christ, matagumpay na ang ministeryo ng pagpipreach ng gospel. Ibig sabihin, doon sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, perpekto na ang salvation ng lahat ng mananampalataya. Ngayon, paano na kailangan pa yung participation at bakit kailangan pa ng participation ng bawat mananampalataya at ng mga disciple sa preaching ng gospel kung kumpleto na pala yung kaligtasan? Ito ay dahil ang mga mananampalataya at gayon din yung mga disciple ng Diyos ay nasa mundo pa. Meaning, it is for our assurance and our peace. Balikan natin yung kanina nating pinag-uusapan dun sa John chapter 14 verse 1 to 11. Tinitignan natin yung paparating na glory ni Kristo. Ngunit habang tinitignan natin yon, marami tayong nadadaanang problema. Marami tayong nadadaanang sitwasyon sa ating buhay. Ngayon, yung ating participation sa pagpipreach ng gospel ay pagbibigay ng Diyos ng assurance. Meaning, mga kapatid, ito ay salvation blessing ng Panginoon sa atin. Hindi lamang assurance at peace ang ibinibigay nito. Ito ay dinidisiplina tayo, sinasanctify tayo, binibigyan tayo ng much hope sa pagbabalik ni Kristo at much yearning kay Kristo. Ino-cultivate yung love. Ito ay nagbubuo ng ating kabanalan sa Panginoon at patuloy na paghuhubog sa atin sa imahe ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung participation is not to reinforce the salvation that the Lord has acquired for all those who believe and for all His disciples. Bagkus ito ay salvation blessing, advantage pa rin natin at para pa rin at biyaya pa rin para sa atin. Hindi tayo nagbibigay pagka tayo ay nagpe-preach ng gospel. Hindi tayo hindi natin pinapalakas ang Diyos pag nagpe-preach tayo. Bagamat tayo yung pinapalakas ng Diyos sa bagay na ito. Ngayon, nalaman natin yung background nito, tignan natin yung isang nalampasan nating detalye, yung greater works ng mga disciple kesa kay Kristo. At ito yung ating tatalakayin ngayon para ibigay ng Diyos sa various situation natin sa buhay habang hinaantay natin yung glory to come ni Kristo, yung pagpa-perfect niya ng ating ng salvation, ay magkaroon tayo ng assurance at ng
pag-asa na patuloy sa Kanya. At una nating mensahe, Christian inevitably become preacher of the gospel. Ang isang Kristiyano ay hindi maiiwasan maging preacher ng gospel. Makikita natin dito mga kapatid na kinomfort ng ating Panginoon yung kanyang mga disciple dahil siya ay aalis na at pinangakuan niya ng dakilang biyaya doon sa last days. Ngunit but also assures them sa future nila, sa present life. Pag bumalik na siya sa Panginoon, again, ang Diyos ay sinasabi dito na siya ay babalik doon sa kanyang Ama. Ngunit ibinigay niya itong katotohanan na ito upang palakasin yung kanyang mga disciples at asahan nila yung kanilang magiging buhay sa pagbalik ni Kristo sa kanyang Ama. Sinasabi ni Kristo dito sa kanila na kayo ay magiging preacher ng gospel pag ako ay bumalik na sa Panginoon dahil maaari na pagka nawala na yung Panginoon, sila ay magkanya-kanya at umuwi na doon sa kanilang mga tahanan. Antayin na lamang nila yung pagbabalik ni Kristo. I-meditate na lang nila na may pangako ang Panginoon, aantayin ko na lamang iyon. Ngunit doon sa pag-aantay na yon, dahil mahaba, 2,000 years ago, kung titignan natin na umabot pa sa atin, kung ganun kahaba, napakamainipin ng tao para patuloy na panghawakan yung biyaya ng Panginoon sa kanyang pagbabalik at doon sa katotohanan na siya ay babalik. Sinasabi dito ng ating Panginoon na inevitable yung sa kanilang buhay na sila ay magiging preacher ng gospel para sila ay magpatuloy sa gawain ng Diyos na kanyang inumpisahan. At katulad ng hindi lamang ibinigay ng Panginoon ito upang asahan nila na ito yung gagawin nila. Ngunit ito ay ibinigay ng Panginoon upang i-assure sila na sila ay tunay na tatanggap ng future na ibinigay niya sa 1 to 11 habang sila ay nandito sa present life. At gayon din tayo, yung mga nakakabasa ng passage na ito at nakakarinig ng gospel na ito at convinced na si Kristo ay namatay sa iyong kasalanan, na buhay sa ikatlong araw, tayo din ay naniniwala sa kanyang pangako. At iyon din yung iniiwan na mensahe ng ating Panginoon sa atin sa umagang ito, na ikaw bilang isang Kristiyano ay hindi pwedeng hindi maging preacher ng gospel. Ikaw ay magiging preacher ng gospel kung saan ka man dumako. Ikaw ay magiging preacher sa iyong tahanan, maging sa loob ng panambahan. Hindi ko sinasabi na lahat tayo ay magpipreach dito. May mga tinawag para mag-preach, pero sa fellowship, kapag nanghingi ng advice sa'yo, ikaw ay magpipreach ng gospel. Tayong lahat ay to edify one another by the word of God, by the truth of Christ, and that is gospel. Pinapalakas natin ang bawat isa by the gospel. Nag-i-evangelize tayo sa ating mga kaibigan. Gayon din tayong lahat, mga kapatid. Tignan natin yung sinabi ni Paul doon sa Romans chapter 10, verse 14 to 17. Tinawag ang mga apostles, ang mga elders, at gayon din ang church to preach the gospel. At faith comes from hearing and hearing the word of God. Paano natin papanatilihin na naniniwala tayo sa pagbabalik ni Kristo kung titigil na tayo doon sa basic ng Christianity? Hindi ko sinasabing basic, ito yung mababaw lamang. Ibig kong sabihin yung introduction natin doon sa ating kaligtasan. Kung titigil na tayo doon at hindi natin sasaliksikin yung kadakilaan at dakilang grasya ng Panginoon, paano tayo mapapanatili nito sa paniniwala sa Panginoon? Paano ito makakatulong sa atin na tumindig sa pananampalataya sa mahihirap na sitwasyon ng buhay? Ibig sabihin, mga kapatid, every one of us should preach to one another.
Hindi lamang every Sunday na nakikita ang preaching, ngunit araw-araw maging sa iyong sarili. Alam niyo na ba na kontra dun sa grasya ng Diyos? Pagka hindi tayo nagpe-preach ng gospel. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, para doon sa kanyang pinredestine para sa salvation, ang nagtulak sa kanya, yung pag-ibig niya para sa mga elect, ang nagtulak sa kanya para kumilos at tapusin yung salvation para sa kanila. Kung tayo ay may tunay na conviction sa gospel, tayo ay magiging partakers ng work ng Lord para sa salvation. Hindi natin may iwasan yung realidad na ang isang Kristiyano ay partakers ng work ni Kristo para sa kaligtasan. Ngunit meron laging problema, kaya tayo nagiging hesitant na maging preacher ng gospel saan man tayo dumako, yung capability natin to preach. Marahil ito rin yung problema ng mga disciple dati. Fisherman lang ako. Ako lamang ay isang tax collector. Hindi ako katulad ng mga Pharisees na nag-aral doon kay Gamaliel o kaya kay Caiaphas. Ngunit kung ating titignan, yung ministry ng ating Panginoon for 3.5 years, ito ay tinitrain na sa sila. Ipinapakita na ni Kristo yung gawa ng Diyos para sa kaligtasan. Inire-reveal na ni Kristo yung kanyang mga katuruan sa kanila. At ito yung kanilang kailangan i-preach. Kung ano yung nasaksihan nila na ginagawa ni Kristo. Kung paano umiibig si Kristo sa makasalanan. Ito yung mga bagay na kanilang gagawin sa ministeryo na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At pagka hindi natin pinipreach ang gospel, kung itinatago natin yung gospel, it is part ng denying ng truth. It is denying the gospel. Yung power ng gospel, kung tayo ay makakarinig ng ebanghelyo mula sa church, at pag uwi natin, uupo lamang tayo at hindi natin ito ibabahagi sa ating mga kakilala, it is denying the power of gospel. It is denying the truth of the gospel. Isa sa mga dahilan kaya natin hindi na ipinipreach yung gospel, nagdadahilan tayo na marami naman akong ibang ginagawa bukod sa pagpipreach ng gospel. Ako naman ay naaasahan sa physical na pangangailangan ng church. Ako naman ay nandyan para mag-support sa church through my offering. Nandyan naman ako to alalay my pastor. Ito yung minsan nagiging focus natin, yung mga maaari nating may offer sa church. Kaya kinakalimutan na natin yung pagpipreach ng gospel. Pero tandaan natin, pagkatapos ipangako ni Kristo yung kanyang muling pagbabalik, ang unang-una niyang sinabi na hindi may iwasan na buhay ng isang Kristiyano ay mag-preach ng gospel. It is our main duty. It is our main task as a Christian to preach the gospel. At tandaan natin yung ating duty na i-maintain yung church, yung physical needs ng church to be an aid for our pastor. That is secondary lamang. Ang immediate na ibinigay sa atin ng Panginoon is to preach the gospel. Hindi natin pwedeng ipalit yung iba nating ginagawa doon sa ibinigay na ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng gawing excuse yung bagay na yan.
Katulad ng mga disciples ng ating Panginoon, maaari nating maidahilan na kulang tayo sa vocabulary. Wala ako masyadong alam na handles patungkol sa mga doctrines. Hindi pa ako ganun hindi pa ako ganun kagaling sa harmony ng gospel. At paano ko marerelate yung si Kristo sa situation nila? Bata pa ako, wala pa akong masyadong alam about life. Ngunit dinedeclare dito ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple na hindi maiiwasan na sa lahat ng maniniwala sa Panginoon, sa revelation ni Kristo sa Ama at doon sa kaligtasan natin, na i-preach din yung mga bagay na yun. Furthermore, mga kapatid, dinedeclare ng Panginoon sa atin, dyan sa verse 12, sa kanyang mga disciple, na magiging greater things yung kanilang gagawin kaysa sa ginawa ni Kristo. Paano magiging greater yung ginawa ng kanyang mga disciple at gayon din tayong mga nananampalataya kay Kristo? Ang unang bagay na pwede nating makita dyan, greater in revelation. Pagkat imposible na masurpass natin yung greatness ng knowledge ni Kristo sa kanyang mga teaching. Pagkat siya ay merong perfect knowledge about His Father, perfect knowledge about salvation, hindi natin out-preach si Kristo pagdating sa katotohanan. At napaka-imposible din natin na mahigitan yung signs na ibinigay niya. Sinong surpass ng turning water into wine? Makikita natin sa Acts. Sila Peter, sila John nakapagpagaling. Anino lamang ni Peter nakakapagpagaling. Yes, nakakapagpagaling, pero sino makakasurpass ng sign ng turning water into wine? Sino makakasurpass ng walking on the water? Sino makakasurpass ng raising of Lazarus from the dead? Hindi natin masusurpass yun at walang nakapagsurpass ng bagay na yun. Ang ibig nating sabihin dito, mas greater yung revelation na pwede nating ibigay pwedeng ibigay ng disciple sa kanilang mga pagpipreachan. Makikita natin yung mga preaching ni Kristo, yung kanyang mga sign ay hindi pa na tumbok yung pinaka-end nung kanyang ginawa iyon. Ngunit nang namatay si Kristo, again, mentioning yung return ng Panginoon sa kanyang Ama, which is yung death and kanyang resurrection, mula doon sa kanyang death and resurrection, yung kanyang preaching at kanyang mga sign, immediately point them or lead those who hear and read this gospel into Christ. Napakadali nang intindihin ng raising of the Lazarus sa raising of Christ na kaya niyang magbigay dahil sa kanyang kamatayan at muli niyang pagkabuhay. Turning water into wine, turning sinner into a son of God. The one who walks on the water, yung sin yung water. Jesus Christ is above all and everyone who is in Christ, hindi na bilong dun sa water. Hindi nalulubog sa kasalanan. Mas dakila na yung revelation na pwede nilang ibigay. It suggests to us na hindi na tayo magkakaroon ng difficulty katulad ng mga tao dati na nakakarinig ng preaching ni Christ at ng mga disciples, bagkus ito ay kumpleto na. Ito ay naibigay na sa atin ng kumpleto dahil sa kamatayan ni Kristo. Anong sinasabi natin dito? Ang mga disciples ba ang nag-formulate ng preaching na ito patungkol sa death at resurrection ni Christ? No. It is Christ Himself. Dahil dun sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nagkaroon ng buhay yung kanyang preaching at yung kanyang mga signs.
na siyang nagtutuon sa ating kaisipan na ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kaligtasan at ang Diyos lamang ang tanging daan sa kaligtasan at mabuti yung grasya ng Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanang katulad natin. Ngayon mga kapatid, sa pagpipreach ng gospel natin sa mundo, ipinapakita natin na the death of the Lord and His resurrection, the salvation for all who believes in Him is already victorious. Tayo na lamang ay nag-a-affirm, tayo na lamang ay nagtatawag ng kanilang atensyon para dun sa mga elect, itinatawag natin yung kanilang atensyon para matanggap nila yung biyaya ng kamatayan ni Kristo na lamang. It is already victorious. At ito yung ating participation sa dakilang biyaya ng Panginoon. At hindi dahil already victorious na yon, magbibigay na tayo ng less effort sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Again, we have problem doon sa vocabulary, sa terminologies, sa harmony ng gospel, relating Christ doon sa problem, sa immediate problem ng ating mga kapatid at mismo sa ating mga problema. At para mas padiinan pa yung ating problema regarding sa understanding, we are fallible creatures. Tayo ay mga fallible creatures. Kaya nga tayo ay patuloy na ine-exhort na pag-aralan yung gospel araw-araw sa ating devotion, sa pag-meditate natin ng preaching every Sunday. At hindi lamang iyon mga kapatid. Sinabi ni Kristo at ipinangako ni Kristo diyan sa ating passage ngayong umaga na kung ano yung ating kailangan, idulog natin sa Kanya. At ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Hindi ibig sabihin nito, humiling na tayo ng magagarang kotse. Ito ay may kinalaman dun sa konteksto ng ibinigay niyang buhay sa atin, which is preaching the gospel. Hilingin natin yung karunungan sa harmony ng gospel. Hilingin natin yung karunungan sa ating vocabulary na ma-enhance. At ito ay pinrovide niya sa mga susunod na verses na ating pag-aaralan. Sa verse 15 to verse 17. Ibinigay niya yung Holy Spirit sa atin upang liwanagin yung harmony ng gospel sa atin, to relate our problems doon sa biyaya ni Kristo para maibahagi natin si Kristo at ang Kanyang Ebanghelyo. Ngayon sasabihin ba natin na it is our works? Again, we say no. It is the work of God in us para patuloy na maging matagumpay yung iniwan niyang buhay sa atin. Ngayon ang tanong sa atin mga kapatid, pag narinig ko ba ang gospel na ito at ako'y naging immediate covenant members ng church, ay kailangan ko nang i-preach ang mga bagay na ito. Makikita natin dito sa passage natin sa 13 to 14, sinasabi ni Kristo, ask in my name. Ibig sabihin mga kapatid, hindi dinideny ni Kristo yung physical na realidad o yung realidad sa physical world. Meron talagang kakulangan, meron talagang kabagalan minsan ang isang tao. At meron minsan na limitation ng isang tao. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kung meron tayong desire, hindi sinasabi ng Lord na immediate. I-desire mo. At least meron kang desire, magandang bagay iyan. Kung ikaw ay nananalangin, magandang bagay na iyan at magandang pag-uumpisa na iyan. Dahil baka naman ma-discourage tayo na matagal na tayong Kristiyano o meron tayo, bago tayong Kristiyano, bago tayong covenant member, bigla na tayong chinarge na i-preach mo yung gospel doon sa mga kaibigan mo.
Hindi natin alam, meron pala kaibigan na LGBT, bigla na kagad natin sinabing makasalanan ka, imbis na maging edifying tayo, naging katisuran pa tayo. Ang sinasabi ng Panginoon dito, we must desire na ma-preach yung gospel. At pagka na-provide sa atin yung ating mga pangangailangan para sa pagpipreach ng gospel, preach it. Kung meron ka ng kakayanan at meron ka ng kaalaman, preach the gospel. Ano yung pinupunto natin dito? Inassure ng ating Panginoon yung ating bagong buhay. At gayon din yung promise sa glory na paparating that He gave to us is true. What He gave to us is true. The Lord assure us about our new life and the promised glory to come. That what He gave to His disciples are true. Sabihin mga kapatid, in-equip tayo ng Panginoon para sa buhay na ito. Hindi lamang niya pinangako na ito yung mangyayari sa atin, pagkos tayo ay kanyang in-equip sa preaching ng gospel. Katulad ng ating New Testament passage kanina mga kapatid, doon sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin yan mga kapatid, i-work out mo kung ano yung ibinigay sa iyo ni Kristo. Grasya at buhay ang binigay sa iyo ni Kristo. I-work out mo yan by preaching the gospel. Isa sa pwede nating makitang example dito sa buhay natin mga kapatid ay yung isang bata na merong ikinomand sa kanya yung kanyang magulang. Ibig sabihin na pagka nagko-command yung isang magulang, inilalagay niya yung buhay ng kanyang anak sa tama. So ito rin yung ipinapakita ng ating Panginoon sa ating buhay. Sa buhay na meron tayo bilang isang Kristiyano. Minsan, ang isang bata, pag sinabi ng kanyang ina na bawal niyang kainin yung chocolate sa garapon, pagka nandoon yung kanyang magulang, nandoon yung kanyang nanay, nakikita niya yung kanyang nanay, present yung kanyang nanay, hindi niya gagalawin yung mga tsokolate. Pero pagka wala na yung kanyang nanay, kadalasan ng isang bata, dahil sa kanyang pagkatakam doon sa tsokolate, ay nailalabag niya yung ibinigay na buhay sa kanya ng kanyang ina. Bakit natin nasabing ibinigay na buhay sa kanya ng kanyang ina? Marahil ayaw ng nanay niya na kumain siya palagi o matuon yung kanyang kaisipan at kanyang diet dun sa mga unhealthy foods at gusto ng kanyang ina na maging healthy siya. Ngayon, yung bata, dahil sa kanyang curiosity at doon sa kanyang pagkatakam sa tsokolate o sarili niyang desire, nalalabag niya pagka hindi na nakatingin yung kanyang magulang. At kadalasan ganun din tayo pag nakatingin si pastor o nakatingin yung ating mga kapatid, we eagerly preach the gospel. We eagerly edify our brethren. We pray for our brethren. Pero pagka hindi na nakatingin si pastor, nakakalimutan na natin na mag-preach ng gospel. Even sa ating sarili. At doon nag-uumpisa yung struggle ng isang Kristiyano. Struggle niya na hindi niya ma-accept na ang pamumuhay na bilang Kristiyano ay patuloy na pagpipreach ng gospel. Tinatanggihan na niya yung commandment ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung inilatag ng Diyos na kanyang buhay. Doon nagkakaroon ng struggle. Struggle ba sa kanyang buhay? Nagkakaroon na siya ng double life. Sa church, preaching the gospel, at doon naman sa labas, living in sin. Enjoying yung mga sin na meron sa world. Nagkakaroon tuloy siya ng struggle na i-preach na ito sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. Doon na nagkakaroon ng unsatisfying life ang isang
ang isang Kristiyano at minsan nako-question pa natin yung goodness ng Panginoon sa ating buhay. Bakit ganito, Lord? Ang hirap naman ng mabuhay dito sa mundo. Ba't di ka na lang kasi kagad bumalik? Napapahirapan mo pa kami dito sa buhay na to. Nasisisi pa natin yung ating Panginoon. Ngunit hindi natin nakikita na yung inintend na buhay sa atin ng Panginoon kasiya-siya at tama at ito ay biyaya. Hindi ba natin nakita kung gaano kadakila yung ibinigay sa atin na biyaya ng Panginoon? Sa loob lamang ng ating kwarto, meron na tayong Biblia na maaaring buksan at maaaring aralin. Sa loob ng ating kwarto ay maaari na tayong manalangin at maituon yung ating puso sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pag tayo ay lumiliit ang kaalaman o pagkilala kay Kristo, dito nag-uumpisa na maramdaman nating iba tayo sa ating mga kapatid. Pag nagfe-fail tayong mag-plan na i-share yung gospel, nakikita natin yung iba na maayos yung kanilang pagpipreach ng gospel sa kanilang mga kapatid. Nakikita natin na parang hindi talaga tayo pinagkamatayan ni Kristo. Bumababa yung ating kumpiyansa. Alam niyo ba mga kapatid, ang pagpipreach ng gospel ay nagbo-boost ng ating confidence doon sa pangako ng ating Panginoon. At ito ay nagbibigay ng assurance na tunay yung ibinigay niyang bagong buhay sa atin. Bakit doon mo napapatunayan na ikaw ay isa sa pinagkamatayan ni Kristo? Dahil nakikita mo yung tunay na pagbabago sa iyong sarili, nagkakaroon ka na ng delight doon sa kanyang salita, nagkakaroon ka ng pag-ibig patungo sa iba, katulad ni Kristo, nako-conform ka doon sa imahe ni Kristo. Nagkakaroon ka ng care for others, not only for yourself, but also for others. At iyon ay isang bagay na pwedeng magbigay sa atin ng assurance patungkol sa salvation at dun sa pangako ng hope na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala sa atin ang passage natin at ng Philippians chapter 2 verse 12 and 13 na pang-ingatan natin yung ating salvation na ibinigay ng ating Panginoon. Work out with fear and trembling. Talagang mahirap yan dahil yan ay taliwas sa nais ng ating laman. Ang nais ng ating laman ay yung mga bagay patungkol sa kasalanan, yung bagay na malayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay new creation, kailangan mo yan. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At pag nakikita natin yung resulta ng preaching, maging ito ay positive o negative sa mata ng tao, ito ay intended ng Panginoon para sa atin. Yan ay positive at alalahanin natin, it is already victorious. Anong nararamdaman natin sa baptism pagka nakikita natin na may new converts? Tunay ang Diyos na nagbabago ng buhay. How much more doon sa iyong personal na pag-share ng gospel? Hindi mo kinukuha yung glory ng Panginoon, bagkus ino-honor mo yung Lord na nag-work sa buhay mo para maabot ng gospel yung isang sinesharan mo. And it is cultivating our assurance, mga kapatid. Huwag natin panglabanan yung buhay na inintend sa atin ng Panginoon.
At yan yung ating unang challenge ngayong umaga, mga kapatid. Live according to the life that God has given to us. Ang binigay sa atin ng Panginoon ay mag-preach ng gospel, huwag mong suwagin yan. Rebellion yan against sa ating Panginoon. Huwag mong ipanangga yung nagagawa sa church para sa iyong mga kapatid. Huwag mong ipanangga na yung mga works na yan. Ang pinaka-importante ay i-preach mo yan sa iyong sarili, yung gospel. I-preach mo sa mga kapatid mo sa Panginoon ang gospel. I-preach mo sa pamilya mo ang gospel. I-preach mo doon sa iyong mga kaibigan at sa mga nakakasalamuha mo yung gospel. Dahil iyan yung inintend na buhay sa iyo ng Panginoon. At yan yung ibinigay na assurance sa iyo ng Panginoon para makita mo yung gospel. Kahit sa negative notion ng pagtanggap ng gospel, merong biyaya ng assurance yung Panginoon sa iyo. Dahil makikita mo doon na tinatanggihan nila yung gospel, makikita mo doon yung sinasabi ng Panginoon na tunay yung depravity ng tao at grasya lamang na tinanggap mo yung mensahe ng gospel. At tunay yung sinasabi niyang biyaya ng banal na spirito. Anong ipinapakita dito? Salvation blessing pa rin sa regeneration. Salvation blessing pa rin sa justification. Salvation blessing pa rin sa sanctification. Na patuloy kang nagpipreach kahit tinatanggihan. At yan ay assurance, mga kapatid, sa iyong buhay. Kaya preach the gospel. Yan ang inintend na buhay sa iyo ng Panginoon. Live according to the life that God has given to us. At para sa ating pangalawang mensahe, Christians inevitably preach the gospel to the whole world. Another reality ng great work na ibinigay ng ating Panginoon ay great audience para sa gospel. Tignan natin na ang Panginoon ay nag-preach lamang doon sa Israel at particularly doon sa kanyang inner circle, which is yung 12 disciples. Hindi natin pwedeng sabihin na tamad ang ating Panginoon, ngunit iyon yung inintend ng kanyang Ama na para maging ministeryo niya. I-equip at i-train niya yung kanyang mga disciple para i-send sila sa world at para abutin din tayo. Makikita natin sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, yung great commission ng Panginoon sa mga disciple. Go and preach the gospel to all nations. Revealing the truth concerning salvation to the world. Revealing God. Revealing the greatness of God. Revealing the goodness of God. Revealing the sinfulness of man. At yung mga disciple na yun ang nag-establish ng church. Tinuro nila yung katotohanan ng salvation at ng life. Itinuro nila yung greatness at goodness ng Diyos. At itinuro nila yung kasamaan ng tao doon sa mga church at tayo ay nakikinabang. Hindi lang yun yung kanilang itinuro. Ngunit itinuro din nila kung ano yung tamang structure ng church na ating pinakikinabangan hanggang ngayon. Para sa atin siguro, hindi na problem yung preaching ng gospel sa world dahil pwede kang magkaroon ng ibang lahi doon sa mundo ngayon at alam naman natin napaka-open ng mundo ngayon, even nga doon even nga sa view ng mundo, pwede nilang tanggapin kahit anong race ka, anong kulay ng iyong balat o anong nais mong gender, ngunit tayo meron pa ring limitation. Ngunit sa pagpipreach ng gospel, ang sinasabi natin dito mga kapatid, wala na tayong hirap i-preach yung gospel. Ngunit kung babalikan natin yung panahon ng ating Panginoon, yung mga Jews and Gentiles ay may hostility sa isa't isa. Sinasabi ng Panginoon dito, kabilang yung great work nila sa world dahil magkakaroon sila ng pagtanggap dapat. Pagmamahal doon sa mga taong kanilang merong hostility between them. At alam natin na yung mga disciple ng ating Panginoon ay Hudyo. At makikita natin doon sa John chapter 4 verse 27 yung hostility, example ng hostility ng mga disciple ng Panginoon towards Gentiles. Nung nasa isip nila doon sa babaeng Samaritana na kinakausap ng Panginoon, ano yung kailangan mo?
Bakit mo kami kinakausap? Ganon nila pag-isipan yung isang hentil. Napakarumi at walang karapatan sa kaligtasan. Ang sinasabi ng Panginoon, malawak yung inyong pagpiprityan. Kaya kailangan nyo ng higit na pag-ibig doon sa sa inyong pagpiprityan. Sinasabi ng Panginoon at ipinipreach ng Panginoon sa kanyang mga disciple at sa atin, paano tayo makakahanap ng pag-ibig at concern sa world kung tayo ay may hostility doon sa ating pinagpipreach